What threat are we talking about? Okay. If you remember, nung Blue Ribbon na consultative meeting, nag-suspend si Chairman Erwin Tulfo at Mm, linapitan siya ni Director Matibag. No? At mm. hindi ko lang masabi in detail, no? But Opo. what he said is there's a possibility of na merong manggugulo, no, sa Senado. And it's a possibility na armed group yung manggulo, no? And uh, tinanong ako ni Senator Erwin at that time kung ano ang magiging decision, and I told him na meron naman tayong security beef up in the Senate. If you notice, nag-beef up tayo ng security inside the Senate at tumingi rin tayo ng additional contingent sa PNP. No? And I told him Mm, I'm very confident na safe naman yung building. No? That's why tinuloy yung hearing at that time. No? And mm. hindi lang ako nakarinig yun. Ha? In fact, ang kausap niya yun si Senator Erwin at narinig din ng mga ibang mga senador doon. And ang assurance ko naman sa mga senador na through our Sergeant at Arms, ready tayo for any eventuality. That's why tinuloy. No? Nagkaroon lang ng earthquake kaya maaga inadjourn yung or maaga sinuspend yung hearing. And at that same day, I called the director of NBI to get more details. And shinare niya nga sa akin yung mga details na baka may mga manggugulo, no? Sa loob ng Senado, and they might be armed. No? So out of abundance of caution, the following day I met with, of course, OSAA, our Sergeant at Arms. I immediately convene yung executive committee ng Senado, composed of the directors, composed of the higher officials of Senate. Nag-brainstorm kami kung ano yung gagawin. So yun, kaya naglabas ako ng dalawang memo. Isa yung heightened security measures at pangalawa yung work from home. So this is an offshoot of my consultation with the executive committee meeting. And Your last. yeah, I Go ahead. gave instructions today to, actually yesterday and today, to our Sergeant at Arms na in the next few days, mag-network rin siya with our different intelligence agencies. Sabi ko nga, marami tayong intelligence agencies. Kanya-kanyang, in intelligence kasi kanya-kanyang, ano yan kanya-kanyang network yan no? So, we need to validate the information para alam natin na paano ang mga next steps natin. Sorry, last on my part. Yung 18 Marines, are they suspect? Sila ba yung posibleng manggulo, sir? 18 Marines, I'm Um, sorry, yung na Eating nagpakilalang bodyguards bangke. and Yes, sir. eating bodyguards. Yes, sir. Um, 18 Marines. Actually, yun ang, according to the NBI, it might be connected to them. So that's why, out of abundance of caution, we took these steps, no, yung work from home and heightened security measures, para lang masigurado natin na hindi apektado yung mga empleyado. Sir, sorry. Connected to them meaning sila mismo ang manggugulo? Yun ho ba yung nakuha Hindi, natin hindi, information, sir? hindi naman ganun. Ang sabi ng NBI, it might be connected to them. Dito naman sa issue ng security, Senator, moving forward, ano ang magiging setup pagdating ng Monday? We're playing this by ear, Dexter. That's why nagko-coordinate kami with the different agencies. We're taking marami kasing nung kausap ko yung mga empleyado natin at kausap ko yung Execom, marami pa rin may phobia nung nangyari nung May 13, no? So yan ang kanilang nasa isip at kaya nga ang suggestion sa akin mag-work from home because of that May 13 incident. So I'm taking so much abundance of caution, no, because nga of that incident. At kaya pabalik-balik ako sa Senado para to make sure na everything is covered at hindi mangyari, walang untoward incident na mangyari. Ang pinaka-importante sa akin yung welfare ng empleyado, welfare ng members of the media at mga senador.